بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من أوحي إليه، ذو المقام المحمود واللواء المرفوع، المبعوث بالرحمة، المثبت بالعصمة المؤيدة بالحكمة، المصطفى بالتحجيل، المكتوب في التوراة والإنجيل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، naway tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang ating mga gawaing mabuti at ipalapit tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na kinakaluguran niya at gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, o mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang gabay na pinarating ni Anghel Gabriel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nararapat sa isang taong Muslim na intindihin niya o pag-aaralan niya, pagmuni-munihan niya kung ano ang nilalaman ng Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga sura o mga verse na nagbibigay aral sa isang taong Muslim. At alam natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na dahil dito sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nalalaman natin kung ano yung tinutukoy o pinupunto ng ating relihiyon. Kaya sa itong mga pag-aaral na to na mapapanood nyo, sa itong mga video na to na maikli mga video, nais namin iparating sa inyo ang mga maikling kahulugan o katuruan o tafsir o kapaliwanagan kung ano ang tinutukoy doon sa mga verse na yun. Kaya may napili po kaming aklat na pinamagatan na aklat na Janal Qalbi Al-Hayim fi Maqasid as-Surati wa Mahawiriha. So ang pinupunto dito kung ano yung pinupunto o pinapaliwanag na bawat surah o verse sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nagsimula ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Fatiha o verse ng Fatiha. At ito yung pangbukas ng Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At napakahalagang intindihin natin itong sura na to o verse na to dahil ito yung ginagamit nating pang-araw-araw pagsamba natin. Yung 5 times a day na pagsasamba natin at yung mga gawain natin ng mga sunnah na pagsamba ay ginagamit natin itong verse na to. Kaya sabi na nagsulat sa aklat na to, sa kanya ang gabay at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, استهل القرآن العظيم بسورة الفاتحة التي لخصت أصول دعوة الإسلام. So nagsimula ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa verse ng Fatiha o ito yung pangbukas. التي لخصت أصول دعوة الإسلام. Na itong sura na to, itong verse na to ay binigyan niya sa atin kung ano yung mga shortcut o mga puntong pundasyon ng pagdadaawa natin sa ating relihiyon Islam. إذ استهلت السورة بالثناء على الله تعالى لتفرده بكمال بالربوبية.
At nagsimula rin itong sura na to o itong verse na to sa papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya lang yung karapat-dapat na kumpleto na Panginoon na dapat purihin. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakauna ng talata na to ay Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa tafarruduhu bi kamalil asma'i was sifat. At nakuha rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkaisa na sinasabi mga pangalan niya at mga katangian niya sa kasunod na talata na to na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanir Rahim at Malik Yawmiddin. Wa tafarrudihi bitta'alluhihi wal ibada. At napaisa din sa Allah subhanahu wa ta'ala yung sinasabing pagsamba sa Kanya. Kaya sabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa talata na to, sa kasunod ng talata na nabasa natin na una, Iyyaka na'bud. Kaya sabi ng nagsulat sa aklat na to, wa hadha huwa at-tauhid. Ito yung sinasabing tauhid o pagsaksi sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lang dapat sambahin. Wa huwa al-aslul awwal. Ito yung pinakaunang pundasyon sa shahadatu an la ilaha illallah. Okay, ito yung pinakaunang pundasyon sa shahadatu an la ilaha illallah na binigkas natin bilang mga Muslim o pagsabi natin na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. ولا يعرف هذا التوحيد على وجهه الصحيح التام إلا بمتابعة الذين أنعم الله عليهم من الرسل وأتباعهم. At hindi natin maintindihan itong katuruan na to o itong sinasabing tauhid na to, ang paniniwala natin sa sinasabing tauhid sa Allah subhanahu wa ta'ala na magiging correct at authentic illa bimutaba'ati alladhina an'ama Allahu alaihim. Maliban na lang nasundan natin kung sino yung pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sino mga tao na to? Ang mga propeta. Wa atba'ahum at yung mga taong sumunod sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala ra'sihim Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. At ang pinaka-leader nila sa mga propeta na to ay ang propeta Muhammad, mapasa kanya ang kapayapaan. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم وهذا الاتباع at itong pagsunod na to sabi ng Sheikh sa kanyang aklat huwa al-aslu ath-thani ang pangalawang pundasyon. Ibig sabihin yung unang pundasyon ay shahadatu an la ilaha illallah. So ang pangalawang pundasyon ay ang pagsunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagbigkas mo ng shahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Pag sinabi mong nagsasaksi ka sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sundan mo kung ano yung iniwan niya, mga katuruan sa kitab ng Allah at sa kanyang sunnah. Lida fa innana natawassalu ila Allah bi rububiyyatihi lil alamin wa bi asma'ihi wa sifatihi wa ibadatuna lahu liyahdiyana tariqa mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya tayo ay humihiling sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagka-Diyos niya, lil alamin sa lahat ng mga linikha niya, wa bi asma'ihi at sa mga pangalan niya at katangian niya, wa ibadatuna at ang pagsamba natin lahu sa kanya, liyahdiyana tariqa mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam at para igabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsunod kung ano ang iniwan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung sumusunod sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yujalliluna Allah ta'ala bi thamrati dhanika al-aslain. At naway makuha natin na ibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating ang resulta ng yung dalawang pundasyon na yun, yung shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. وَهِيَ تَزْكِيَتُهُ لِنَفُوزَ بِرِضَاهِ. At ito yung pagdalisay niya sa atin para maabot natin ang lugod ng Allah subhanahu wa ta'ala badalan min ghadabihi kaysa galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَهِدَايَتُهُ badalan min ad-dhalal. At ang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa kawalan na maraming mga pamamaraan na ginagawa ng mga taong nawawala sila sa landas. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakahuli ng talata na to, ghayril maghdubi alaihim waladhdallin, na hindi tayo magiging katulad ng mga tao na yon na wala sa landas. Wa hadhal aslu thalith wa huwa at-tazkiyah. At ito yung pangatlong pundasyon ay ang pagdalisay natin
sa ating mga sarili na hindi tayo mawawala sa tamang landas. Naway gabayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid sa pananampalatayang Islam at ipakita niya sa atin ang tamang landas o tamang hidayah na dinaanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga tabi'i, yung mga sahaba, yung mga kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bi'inillahi ta'ala sa susunod na serie ng itong mga pag-aaral na to, doon na po tayo sa pangalawang sura, yung Suratul Baqarah, panghuli. Sabi ng muallif sa itong aklat na to, hada maqsadu suratul Fatiha. Ito yung pinupunto ng nagsulat sa aklat na to kung bakit ginawa niya itong aklat na to para maintindihan natin yung suratul Fatiha, wa huwa bayanu usulul Islam, na intindihan natin kung ano yung mga pundasyon ng relihiyong Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.